Kaugnay sa pagbibitiw ni Zaldico bilang kongresista at mga kaugnay na issue, kausapin natin si House Ethics Committee Chairman Representative JC Abalos. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang Sir Rafi at sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat sa pag-imbita sa akin Opo, sa ating program. Opo, ngayon po at nagbitiw na si Zaldico. Mapapanagot pa po ba siya ng Kongreso? Yes, actually Rafi, kahapon nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics kung saan pinag-usapan namin lahat ng kaso na hinaharap ng mga mambabatas ngayon. At kabilang na po dyan ang kaso ni former Congressman Zaldico. Nakalagay po sa rules ng Committee on Ethics na meron kaming jurisdiction sa and conducts as well as immunities, privileges, reputation, and House and all its members. Dahil po dyan, nawalan po ng jurisdiction ng ethics dahil nag-resign si Representative Ko. Kaso lang, hindi porket nag-resign siya, ibig sabihin, absuelto na po siya sa accountability. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na hindi lang ang Committee on Ethics ang pwedeng takbuhan upang bigyan ng accountability at pananagutan ng ating mga public officials. We can still file criminal and civil cases. At gusto ko rin po hikayatin ang ating mga law enforcement agencies na gawin po nila ang trabaho nila. And most of all, we believe that Representative Ko must return and face the serious allegations against him. The Committee on Ethics, we have afforded due process to all members who are facing cases, but that is only one half of the story. As public servants or former public servants, kailangan rin meron tayong due courtesy. Hindi lamang sa batas, kung hindi sa sambayan ng Pilipino. But in so far as the House is concerned, wala na po kayong holding sa kanya. Paano po pa kaya mauobliga si Zaldico na bumalik ng bansa at sagutin yung mga kaso at aligasyon laban po sa kanya? Okay, so I will not be speaking on behalf of the Committee on Ethics kasi ang jurisdiction ng Committee on Ethics ay nasa members lamang. Ngunit miyembro rin po ako ng iba't ibang mga committee ng House of Representatives and soon enough, pagkatapos po magtapos ang period of debate ng ating budget, magko-convene na rin ang iba't ibang committee ng Congress at sa aking pagkakaalam, dito po magkakaroon tayo ng mga investigations and of course proposed measures para siguraduhin at bantayan na gagawin ng ating mga law enforcement agencies ang kanilang trabaho. Ano po bang huling credible information nyo tungkol sa kung nasaan na po ngayon si Zaldico at kumusta yung kanyang kalusugan? Ang aming natanggap po ay ang resignation letter na kanyang inihain. And unfortunately, hindi po niya na-specify kung ano yung mga medical reasons ng kadahilanan kung bakit po siya nawala sa ating bansa. May binabanggit po siya sa kanyang statement na tamang panahon at tamang forum na sasagutin daw niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Meron ho ba kayong inkling kung saan ito at meron ba siyang isisiwalat? Of course, ang tamang panahon at ang tamang forum dapat agad-agad. At pangalawa, dapat dito po sa bansang Pilipinas. Pero again, would you encourage him na talagang isiwalat ang lahat kung meron nga siyang nalalaman? I'm not only encouraging him, but it is an obligation we owe to the Filipino people, especially that you are and you were, especially that you were an elected public official. Nakalagay sa ating constitution, public office is a public trust, and the Filipino people deserve answers. Dahil po sa pagkakasangkot ng ilang kongresista sa manumalyo manong flood control projects, nako-question na po yung integridad at reputasyon ng Kamara. Ano pong planong gawin dito ng inyong komite? Of course, ang aking committee, tinatanggap po namin ang lahat ng complaints laban sa aming mga kapwa mambabatas. Kaya kami po, sinisigurado namin na wala kaming backlog sa Committee on Ethics. Kami po ay nagtatrabaho at napakaraming kaso na po namin na ginawa for initial discussions nung kami ay nag-meeting. At kabilang po dito ang kaso ni Representative Zaldico. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na ang Committee on Ethics tatanggapin po namin lahat ng complaints na ihahain sa mga miyembro ng Kongreso na may hinaharap na kaso. Patungkol naman po kina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, nagpalitan na po ng complaint laban sa isa't isa. Ano po magiging aksyon nyo rito? Of course, unang-una gusto ko po kunin ng oportunidad na ipaalam sa aking mga kapwa mambabatas na ang mga complaints, kapag tinanggap na po siya ng Committee on Ethics, it is considered classified. Kailangan respetuhin po natin ang integridad at ng mga proseso ng Committee on Ethics. Pero dahil isiniwalat na ang kasong ito, aaminin ko, may kaso nga laban kay Representative Barzaga at nag-file nga ng kaso si Representative Barzaga kay Representative Puno. Nagkaroon po kami ng initial discussions tungkol sa mga kasong ito
And I would like to ensure the members of Congress that they will be accorded their time and an opportunity to respond to the allegations against them. Very quickly po, magkakaroon ba ng epekto kapag nagpatuloy sila sa pagsasalita patungkol sa kanilang mga issue? Well, ang Committee on Ethics, meron po kaming contempt powers just like any other court. Kaya gusto aking mga kapwa mambabatas na respetuhin po nila ang aming komite, wag po mag-interfere sa aming mga proseso upang ang aming mga miyembro mag-decide kami at mapag-usapan namin ng maayos ang nilalaman ng kanilang content. That's why we will be impartial and we will be judicious when we go about our duties. At gusto ko rin po ipamahagi sa ating mga kababayan na nung nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics, ang dami pong reforma na ginagawa sa aming internal rules. Kabilang na po ito ang pag-shorten ng time period kung saan dapat madispensa ang mga kasong naihain laban sa mga mambabatas. Abangan po natin yung mga resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga viewers. Yan po si House Ethics Committee Chairman, Representative J.C. Abalos.